ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na minamahal. Hi sir. Excuse me po, pwede po bang magtanong po sa inyo? Naghahanap po ako ng gusto kong ma-interview about life. Kung okay lang po sa inyo na ma-interview ko kayo, if okay lang naman din po. Okay lang sir. Okay, simulan natin. Hi sir, anong name mo? JR po, Oquendo. Ilang taon na si JR? 23 nung January 6. Ano pong ginagawa mo dito sa Luneta Park? So, namamasyal para iwas stress kasi may mga bagay din na medyo nasasaktan pa. Parang meron kang pinagdadaan ng problema. Okay lang ba sa'yo na i-open sa akin to at pag-usapan? Okay lang naman sir. Sir, matanong ko lang, ano pong trabaho nyo at saan po kayo nagtatrabaho? Isa akong security guard. Naka-duty ako sa high top sa may Quezon Ave. Sa Quezon Ave pa sir, ang layo, napunta kayo dito sa Luneta Park? Oo, kasi matagal na rin ako gumagala dito since nang dumating ako ng Maynila. Tsaka dito ako parang tingin ko na medyo masyado marami iniisip. Na lang ako nalalasing, lumuluha sa bawat oras. Sir, may question ako sa iyo. Sir, nagmahal ka na ba? Oo sir, sobrang pagmamahal talaga yung nagawa ko. Anong pakiramdam sir pag nagmamahal ka? Masaya kasi pag uwi mo, excited ka umuwi galing trabaho. Parang excited ka sa lahat ng mga gagawin mo. Kasi nasanay ka na kasama siya sa lahat ng bagay. Iniisip mo siya, naiisip mo yung taong mahal mo. Sir, may tanong nga ako Kayo pa ba? Totally hindi na. Ouch! Tatanong, nagtataka kung bakit pa lumisan ka. Kaya pala kayo na dito sa Luneta Park, parang nire-refresh mo yung sarili mo? Oo sir, para maka-move on na rin. At least naka-move on naman, pero hindi pa totally na 100%. Okay naman, pero tis-tis lang muna. So tatanungin kita sir, syempre, nasaktan ka na. Oo sir, sobrang sakit ginawa niya sa akin. Walang paglagyan, di masukat. So, anong pakiramdam sir? alam mo yung lahat na apektuhan, trabaho mo, parang gusto mo na lang umuwi. Sa pagkain, hirap kang isang basong kanin, hirap mo pang maubos. Sa pagtulog, parang gusto mo na lang uminom para at least kahit ilang oras na makalimutan mo lang yung mga iniisip mo yung mga nagawa niya. Sobrang sakit talaga, hirap i-explain. Para dinadaan mo sa bote para mawala yung sakit? Oh sir, sobra. Kasi bumabalik sa isipan ko yung mga nagawa niya na nagtatanong ako kung ano yung mali ko. Ba't niya ako nagawang sakta ng ganito? Sir, pwede ko ba matanong ilang taon or months na kayong hiwalay? 3 weeks. Ouch! 3 weeks pa lang! Sakit mo! Dami ng pinagdaanan, bakit ngayon mo pa Walang sakit mo. Pero nakakaya mo na, sir? Hindi naman masabi natin na agad makakaya mo. Kaso kailangan mong tanggapin Pangalawa, pangatlo, talagang masakit. Lalo pag nakikita mo sila, nasa trabaho lang. Sir, pwede ko ba matanong? Ano yung reason bakit kayo naghiwalay? Third party. Ouch! Si third party na naman ang na-interview ko. Kakilala mo ba yung lalaki na nakasakit sa'yo? Kakilala ko kasi friendly naman tayong tao Masakit lang nung nalaman ko na sila pala, magkasama lang sila sa trabaho, nakikita ko sila. Oh, so katrabaho mo, sir? Oo, katrabaho ko lang, cashier siya. Tapos boyfriend niya is bagger lang. Tapos ang mahirap lang yun, nag-uusap lang kami nung lalaki. Hindi ko pala alam na sila na pala. Sila pala. Oh, sir, anong pakiramdam na nakikita mo yung nag-cheat sa yung girl tapos mismo katrabaho mo pa yung nakikita mo tapos ikaw security guard, parang umiikot kayo sa isang department. Ano yung pakiramdam nun, sir? Sobrang sakit, sir, kasi nakikita ko siyang nakangiti dalawa habang ako durog na durog sa gilid. Nakikita ko sila, di ko makontrol emosyon ko na halos minsan sa iyak na ko na lang talaga dinadaan para mabawasan yung manlang sakit ng darama ko. Lalo sa pag-uwi, nasanay akong napag-uwi sa bahay kasama ko siya, tapos ngayon sa iba na pala sumama. Masakit, sobra. Ngayon lang ako nasaktan ng ganito sa buong buhay ko. Pero sa ngayon, medyo okay na. Nakakangiti na ako, nakakaharap na ako sa mga tao. Di gaya nung unang araw, pangalawa, tatlo, iiyak lang ako ng iiyak. Tapos di ko na maano yung trabaho ko, di na ako makapag-concentrate. So na-depress ka nun, sir? Sobra, sir. Lahat naapektuhan. Sobrang depress ko talaga. Di mawala sa isipan ko kung ano yung kulang o ano yung mali
mali. Bakit niya nagawa yung mga ganong bagay na hindi man lang niya naisip kung masasaktan ba ako? Masasaktan ba ako? Hindi may tatago, sir. Kahit yung mga ngiti mo, kitang-kita pa rin yung sakit na nadarama mo. Sa ngayon, kamusta ka? Okay na? Parang dalawang isip ako magiging. Pero natatanggap ko naman kahit papano. Sabi nga nila, baka may mas deserve pa na tao na dadating sa'yo na mas mabait pa. Kung ano yung nagawa mo, maging doble pa yung kabaitan niya na gagawin niya sa akin. Para sa'yo, paano ba ang maging tunay na maging masaya? Pakita mo na gaano mo siya kamahal. Yung halos wala nang matira sa'yo. Makita mo lang makangiti siya. Sobrang saya talaga. Sobrang saya. May pinagsisisihan ka ba sa nangyari? Kahit na ganun ginawa niya, wala naman akong pinagsisihan kasi although napapasalamat pa ako kasi kahit sa 8 months naming mag-live-in, magkasama, doon ko naranasan na masaya pala yung ganun. Choice niya yun na magloko siya kasi kung alam niyang may respeto lang siya sa akin, sinabi niya dapat na may gusto siya kasi sinabi ko naman sa kanya kung darating yung panahon na ayaw mo na sa akin, kung di mo na ako mahal, tapatin mo na lang ako kasi malaman ko na may iba ka na pala. Iba yung sakit na daig mo pa sinaksak kailang beses dyan. Kung bakit pa lumisan ka, gumising na ako. Anong pangyayari sa buhay mo kapag inisip mo malulungkot ka? Yung time na nagloko siya na di ko alam kung ano dahilan o ba't niya nagawa yun kasi binigay ko naman yung best ko eh. If ever na mapanood niya tong video na to, ano yung gusto mong maging message para sa kanya para maipadama mo yung sakit na naramdaman mo at pasasalamat mo din sa kanya, naging part siya ng buhay mo? Sana mag-iingat ka lagi, alagaan mo sarili mo kasi nung time na tayo pa, alam mo naman yan kung paano kita inalaga at minahal. Sana kung ano man yung decision mo sa buhay, tuloy-tuloy lang. Huwag mo na akong isipin kasi kaya ko na sarili ko, tanggap ko na kung anong nangyari sa atin na wala na tayo. Nagpapasalamat ako kasi dumating siya sa buhay ko, naranasan ko paano magmahal ng todo, kung paano maging masaya, na may kasama ka, may katuwang ka sa buhay, na lahat sa lahat ng bagay kasama siya. Tol, ingatan mo siya. Sabi ko sa'yo, minahal ko yan, inalagaan ko sa lahat ng bagay. Kahit wala na matira sa akin, mahalin mo siya, huwag mo siyang saktan. Kasi pag nakikita ko kasi siyang nasasaktan, umiyak, nasasaktan na rin ako. Kasi minahal ko yan eh. Kung pagmamahal lang ko susukatin, walang paglagyan. Kaya ako lang, ingatan mo na lang siya, mahalin mo. Kung ano yung ginawa ko sa kanya, mga sakripisyo, pagmamahal, mas higitan mo pa. Para di ko lang makita na nagsisisi sa ginawa niya. Ano yung gusto mong may message sa mga tao para kapulutan ng aral yung naging experience ng buhay mo sa ganitong relationship? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Lesson learn ko lang sa sarili ko sa nangyari sa amin. Huwag yung ibuhos yung 100%. Magtira rin kayo sa sarili nyo. Kung darating man yung time may mag-cheat, gusto niya makipag-iwalay kung ayaw niya na sa'yo, hindi masyadong masakit ang epekto sa inyo. Yung mga security guard, alam ko mapagmahal talaga yan eh. 24/7 ba kayo nagmamahal? Sobra pas 24/7. Nice one, sir. Napakaganda ng istorya. Maraming salamat, sir. Hayaan mo